Magandang araw, Pilipinas! Ako si Shen Rebato at ito ang News Pulse Philippines. Narito ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayon. Hiniling ng National Security Advisor na paalisin ang mga tauhan ng Embahada ng China na konektado sa umano'y na record na tawag sa pagitan ng isang Chinese diplomat at isang opisyal ng militar ng Pilipinas. Sa isang pahayag noong Biyernes, Mayo 10, sinabi ni National Security Advisor Eduardo Año na ang mga individual sa Embahada ng China na responsable sa tinawag niyang malign influence and interference operations ay dapat agad na paalisin sa bansa. Ayon sa isang ulat ng media, ipinakita ng Embahada ng China ang isang sinasabing transcript ng pag-uusap sa pagitan ng Western Command Chief, Vice Admiral Alberto Carlos, at isang Chinese diplomat. At inangkin din nilang meron silang audio recording ng pag-usap tungkol sa bagong modelo ng pakikipag-ugnayan. Sinuportahan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro ang panawagan ni Año na dapat magkaroon ng karampatang aksyon laban sa mga sangkot na individual dahil sa paglabag sa mga batas ng Pilipinas at paglabag sa diplomatic protocols. Sinabi ni Año na ang paulit-ulit na gawa ng disinformation, misinformation at malformation ng Embahada ng China ay hindi dapat palampasin ng walang seryosong kaparusahan. Binigyang diin niya na ang mga layunin ng China sa pagpapalaganap ng mga kasinungalingan ay patuloy na nagdudulot ng pagkakawatak-watak sa mga Pilipino at tinawag niya itong foolish and reckless. Mariing itinanggi ng Armed Forces of the Philippines ang pag-aangkin ng China na ang Western Command ay sumang-ayon sa isang bagong modelo ng pakikipag-ugnayan. Sinabi ni AFP Chief General Romeo Brawner Jr. na maaaring gumamit ang China ng deepfake audio recordings upang magpanggap na may ebidensya. Dagdag pa ni Brawner, ang mga pag-aangkin ng China ay naglilingkod lamang bilang isang distraction mula sa patuloy na agresibong kilos ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Patuloy naming babantayan ang isyong ito. Para sa mga update, manatiling nakatutok dito sa News Pulse Philippines. Ako si Shen Rebato, magandang araw sa inyo.